Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Si Cheese ay kapartido ko at ayon na rin sa Pulse Asia surveys, that's the winningest tandem. Pumasok sa politika si Senator Loren Mal, sa lakas pumasok yan. Si Senator Manny Villar na makakalikasan ang napili niyang running mate. Kalikasan ang sentro ng plataporma ni Legarda. Pagkatapos ng masugid na ligawan at napakaraming haka-haka, lumabas din ang matagal nang inaareglong tambalan. Tulad ng una niyang pagsabak sa labanan ng Vice-Presidente noong 2004, taga-ibang partido ang naging kapartner ni Senator Loren Legarda. Kumbinsidong nadaya lang siya noong 2004, anong nag-udyok kay Loren para muling tumakbo bilang Vice-Presidente? May kasabihan nga natumba ka, tumayo ka ulit. You fight back. Ano ang maaasahan kay Loren bilang Vice-Presidente? I think she'll be the most prepared Vice President. Anong klaseng politiko si Senator Legarda? I know now why she loves climate change. She will always change to the climate that is favorable to her. Pabago-bago man ang klima sa politika, hindi nawala sa eksena si Senator Loren Legarda. Sa ikalawang pagkakataon, susubukan ng senadora na masungkit ang posisyong dapat daw ay kanya noong pang 2004. Alamin kung karapat-dapat na maging vice-presidente at posibleng tagapagmana ng trono sa palasyo ang dating broadcaster. Bakit mo nagawa yun? Saan kayo nagkamali? Are you a taskmaster? I only demand of my people what I demand of myself. Sa politika, kailangan there's such a thing as transactional politics. Not for me. Never. Karangalan kong ipakilala sa inyo ang Vice-Presidente magtatanggol sa mahihirap at pagtataguyod sa kalikasan, si Senator Loren Legarda. Marami ang nabigla at nasaktan sa desisyon ni Senator Legarda na makipagsanib puwersa kay dating Senate President Manny Villar ng Partido Nacionalista. This is the lowest kind of political prostitution that I think has ever been seen in Philippine history. Kandidato rin bilang presidente sa 2010, si Senator Jamby Madrigal ay hindi makapaniwalang kakainin ng kapwa niyang senadora ang mga salita nito laban sa korupsyon. At sa Senado, ito raw ang maanumalyang umanong C5 Road Extension Project ni Senator Villar. Sino ba ang kongresista o senador na nagpalagay nung pangalawang 200 milyon? Walang tinukoy si Senator Ping, wala kaming tinutukoy sa aming resolusyon. May nagagalit ng senador. Bakit nagagalit ang senador kung hindi siyang tinutukoy? Hindi ako nagalit kay Ping dahil hindi ako naglagay nun. Ilang ulit pinatutsadahan ni Loren ang double insertion sa C5 road extension. Dapat managot kung sino mang ang taong naglagay ng insertion na yan. Kung sino man siya, ay ipaliwanag niya kung bakit double entry. At kung mabigay ng maayos sa paliwanag, tatanggapin namin. Pero ang dapat mapaliwanagan ay ang taong bayan dahil pera yan ng taong bayan. Mahirap daw basta palampasin ang ginawa ni Loren. Sa akin naman, hindi to personal eh. Ang tinaksil niya, hindi din naman yung mga fellow senators niya. She betrayed the institution of the Senate at nataksil rin niya yung mga taong bayan na umaasa sa kanya na maging isang tao na may prinsipyo. Hindi na bago ang paglipat ng partido o pagpili ng di inaasahang katuwang sa politika. Sa kaso ni Loren, 2 beses na rin itong nangyari. The no votes have it. Miyembro ng Partido Lakas NUCD si Loren nang tumayong Senator Judge sa naudlot na impeachment trial ni Pangulong Estrada na humantong sa EDSA 2. Pagkaraan ng 3 taon, lumundag si Loren sa kampo ni Estrada at tumakbo para vice-presidente ni FPJ, ang best friend ng nasibak
na Pangulo. Nandun ka sa Senado, bumoto ka, nakita namin sa TV yung ginawa mo, pagkatapos biglang nakisapi ka kay Erap. Noong 2004, mahirap dahil publicly, question nila. Pero Cheche, ngayon tinatanong ko sa'yo, ako lang ba ang lumipat noon? Lahat na siguro nakikita natin na nasa EDSA 2 noong 2001, wala nang natira ni isa halos. Diba? Pati civil society, wala na. Does that justify it? It doesn't justify. Pati si Vice President Gingona, di ba, nagpunta kay ERAP. Si former President Aquino made peace with ERAP. So lahat ay nag-iba ang pananaw dahil yung pinaglaban mo noong 2001 ay parang bula eh. Yung pinaglaban mo, hindi pala ito yung tamang taong pinaglaban mo. So ang sinasabi mo ngayon, tama si Erap, na wala siyang kasalanan. Ang sinasabi ko na yung aking ginawa sa impeachment bilang senator judge ay tama. Sinuri ko yung ebidensya, hindi natapos yung proseso. Kala niya mananalo si FPJ, tinalikuran niya ang lakas and she joined FPJ. Natalo naman siya, natalo si FPJ. Tapos sabi niya oppositionist na siya. Sumama naman sa amin bilang oppositionist kasi mabaho yung magiging pro-Gloria. Ngayon, oppositionist siya, nabigyan siya ng opportunity. Lumipat naman siya kay Villar. Ang aming pagkasama ay alyansa ng plataforma, hindi pera-pera. Ako'y tumatakbo, hindi para sa kapangyarihan. Hindi ko kailangan yan. Hindi ako'y tumatakbo para magpayaman. Simple lang ang aking pamumuhay. Hindi ko rin kailangan yan. Lahat naman ng tao, hindi mo masasabi lahat naman ng tao, may mga insecurities din eh, di ba? Yung insecurities mo, may kinalaman lang sa kagandahan. Lahat.